Taga saan ka, ma'am? I came from Boracay Island, Aklan. Ayaw mo sa Aklanon, sir? Nasa Canada yan ngayon si ma'am. Pero tubong ano yan? Aklan. Hindi, may hinalam po kasi signal niya. Sir, takot po siya sa taga-Aklan. Oo nga, ahaw. Okay man taga-Aklan, ah. Oo. Oo. Malapit lang sa ano, sa Boracay. Opo, mainland po kami. Okay. Baba niyo po muna, ma'am. Tawagan natin ulit. Siya, sige sir. Salamat. Okay. Walang signal si sir. Pawala-wala po yung signal ninyo, sir. Humanap po kayo siguro ng pwede mong lipatan na ano. Maganda yung internet connection. Sige, sir. Okay. Tubong Aklan po ito si ma'am. Pero nasa Ontario. Ay. Wala na naman. May tumatawag. Isa na lang po, ma'am. Baba niyo po muna ulit, ma'am. Sige po. Isa na lang, ha. Isturbo mo yung pagpangapis ang isa. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala na. Hindi na nila sinasagot pareho. Ayun. Saan po kayo pumapasok, ma'am? Sa hotel po, sir. Bali, papasok po kayo ng alas 2 hanggang alas 10 ng gabi, ganun. Alas 3 po ng madaling araw po yung out ko, pa alas 3, ganun. 2:30, mag-out na po. Pero anong oras po ipasok mo? Minsan po kasi, depende rin po kasi sir, pag marami po yung mga bata. Bakit bata? Mga bata po yung binabantayan namin, sir. Pare po yung pag may mga hotel po, syempre po yung mga magulang, pupunta kung saan galaan. Yung mga anak nila, sir, iniiwan po nila, parang playground po siya. Tapos kami po yung mga nagbabantay. Bali, mga caregiver po, pero sa lahat po, mga babysitter lang. Bata lang po lahat nabantayan namin. Parang iniiwan nila sa play area. Opo. Tapos may time din po yan. Tapos ipipick up lang po nila yung anak nila. Ganon. Kasi siyempre po minsan kasi hassle po yung mga bata pag kasama nila sa mga galaan. Ganon. So, ang ginagawa nila, sir, iniiwan nila. Lalo na pag walang nagbabantay. Ganon. Binabayaran na lang nila. Yung iba mag-asawa pumapanta sa kwarto. Tapos yung mga bata dun sa area. Oh, sir. Pag walang istorbo, welcome po kami na magbantay po ng mga bata. Basta babayaran kami. Ganun pala yun. Pwede, no? Pwede. Oo. Sa pag-aasawa naman kasi, kailangan talaga nila yung sila lang minsan, di ba? Oo, lalo na yung mga nagbabakasyon. Siyempre, gusto nila yung matahimik muna yung isip nila, ganun, relax. Kasama yung mga partner nila. So, kailangan nilang iwan yung mga anak nila. May mga willing po na magbabantay ng mga anak. Ikaw, Sir DJ, pag may anak ka po, willing pa ako magbantay ng anak mo para hindi ka madistorbo. Ay, gano'n. So, pupunta po ako dyan, magbakasyon. Walang problema, sir. Pag umuwi pa ako ng Pilipinas. Babantay ka dito ng anak ko? Walang tumatagal na tagabantay yung anak ko eh. Malin mo, sir, ako yung tumagal. Hindi, autistic kasi yung anak ko, 4 years old. Ilan pa? 4 years old. Ay, walang problema, sir. Kahit inborn po, binabantayan po namin. Uy, tika lang. Ito na, parang yung signal po kasi ng isa kanina, ma'am, nawala. Tapos yung ito naman, partner po ni sir kanina, nawala din. So kayo po yung pinagtagpo ngayon. Try nga po ninyo. Sige. Okay. Sige.
Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello sir, good morning. Ay, good morning. I think afternoon yata dyan sa Pilipinas eh. Oo, afternoon. Nasaan ka ngayon? Ontario po. Ilang taon? 39. May asawa sir? May asawa, may anak, may kabit, may kinakalabit, may jowa o ano? Ano? Wala na, sinauli na. Sinauli din. May uso pala ngayon sa ulian, no? Sa akin sir, hindi ko sinauli. Ano? Kasi pag sinasauli mo kasi, may chance kasi yun na baka umuwi. Kaya ang ginawa ko sir, sabi ng nanay ko, ibigay sa nangangailangan. Ako na. Bali, ano sir, iniwan po kayo ng asawa mo o ikaw yung nang iwan? Oo. Ikaw yung nang iwan? Ako mag-iiwanan. Ikaw ang iniwan? Iniwan. Masaklap naman ng buhay, iniwanan ng langit. Kasi nga sabi mo wala kang trabaho, kaya siguro ganon, no? Siguro ganun. Ah, Hindi naman sa babae. Anong trabaho mo dyan, man? tagabantay po ng mga kalabaw na nakakawala po sa turel. Jawa. Turil. Opo. Okay. Ha? Ayos. Ano po yun? Ang tawag ba? Kasal po kayo doon, ma'am. Ano yung sasabihin mo, sir? Mapipiyok ka niyan. Ilang taon ka na? 37 po. 39. Okay. Taga saan? Mindanao po dito ako sa Manila. Nasa Manila. Pero sa Cavite. Sa Cavite. Saan sa Cavite? Koor. Bacoor. Ay, kuya. Kita-kits pag sinuwerte ka. Kita-kits pag sinuwerte ka. Diyos mio, Marimar Santissima Trinidad. Bakit? May family po kasi ako sa Bacoor, Cavite, sir, sa may Molino compound. Dito na ako sa sa San Nicolas, Cavite. Malapit lang, walking distance. So, May anak, sir? May anak? ay isa. Asan ang anak mo? Sa lola sa mama niya. Nasa mother. Wala ka naman trabaho, sir. Bakit hindi mo na lang binantayan yung anak mo? Sabi mo kasi wala kang trabaho. Bakit hindi mo na lang binantayan yung anak mo? Kinuha nila. Ilang taon na ba? Nag-6 nag-7 na tong 10. Okay, malaki na rin. Sa mga kukuha ko noon pag pag na 8 or 9 na, pwede naman pahiram. Pwede palang ipahiram. Kayo? Meron po akong anak, sir, 2. Nag-aaral po ng BS Biology yung isa at custom po yung isa. Mascom. Mascom po. Nasa Kolehiyo po. Nasa yung, Pilipinas po, syempre. yung papa nila. Nalunod sa sabaw, sir. Sabi niya kasi sa akin dati, mababaw daw kasi yung balon, kaya gusto niya yung sumisisid talaga siya yung magkalaliman.
So sabi ko, sige, isisig mo, baon mo hanggang ulo. So, anong hanap mo ron ngayon? Naghanap po ako ng mga kakaibigan, alam naman ni DJ yan. Di ba DJ, naghanap ako ng mga kakaibigan? Ewan ko, bot sa langaw. Ha? Ambot sa langaw. Diyos mio, Marimar Santisima Trinidad. Hanap ko ng hindi may girlfriend, boyfriend. Girlfriend at saka boyfriend. Ay sir, isang kara lang po ako, hindi po ako doble kara. Kasi sabi mo kasi girlfriend tsaka boyfriend. Dapat sabihin hanap mo, hindi babae, bakla dapat. Babae nga hinahanap. Kasi sabi mo kasi naghahanap ka ng boyfriend at saka girlfriend. Ayusin mo sir ha. Sabi ko sa'yo, akala ko naghanap ko ng boyfriend. Kaibigan po. Pero pag medyo malalim sir, pwede maging kaibigan. Ganun lang yun. Matik ba? Matik sir, matik. Ganun, matik yan. Malalaki na po anak ko sir, 18 years old. Malaki na. Malaki na talaga. Kailan ka uwi? 5 years po yung kontrata ko sir, kaya lang medyo matatagalan pa. May 4 na taon pa pong paghihintay. Ingat ka palagi dyan. Walang problema sir, always ako nag-iingat. Kanina pa ako kumakain. Kain ka sir? Gusto mo? Pizza? Malayo naman. Masarap to. Pero mas masarap ako nito kala mo lang. Malayo kasi. Unang kagat sir. Unang kagat. Closing. Kasi naghahanap ako eh. Ano sir? Naghahanap ako. Naghahanap ka. Sir, walang problema sir. Maghanap tayo. Hindi manluloko. Ha? Hindi manluloko. Ay, Diyos ko po. Delikado yata tayo ngayon Ay kasi sir, alam mo kasi pag may manluloko, may nagpapaloko talaga yun sir. Kaya hindi mo sabing hindi ka makakahanap ng hindi manluloko kasi nga sa umpisa pa lang mayroon ng manluloko, mayroon nagpapaloko. So, no perfect po. At saka hindi mo kasi hawak yung utak niya Pag ganyan sir, suggestion ko po sa'yo, pag ganyan yung hinahanap niyo mga perfect, si Siri po kausapin ninyo sir. Magaling yun siya maghanap. Oo sir. Yung si Siri, kilala niyo po yon? Si Siri po kasi lahat ng itatanong mo, sasagutin niya. Lahat ng hahanapin mo, ituturo niya. So ayaw mo sa akin. Okay naman po. Huwag kang ma-hurt sir ha. Don't be cry. Ano lang ako sir kung gusto mo, ha? Huwag kang iiyak. Buhay pa po ako. Gusto ko yung pinatawanan ako sir, hindi ako iniiyakan. Seryoso po. Seryoso sir. Okay. Matanda na tayo Kung sa bagay. Talaga naghanap ko talaga yung seryoso. Hindi naman.
Kaso sir, pag ako yung hahanapin mo kasi sir, maghihintay ka po sa loob ng 4 na taon pa kasi kababalik ko lang dito eh. Pero siguro magbabakasyon ka naman, ma'am. Maybe after 2 years sir, or every year. Depende. Kagaya nung dati, umuwi ako every year sa Pilipinas. Pero ngayon sa schedule ko kasi, iba na kasi yung nagiging employer ko, nasa company na po. Medyo mahirap po pag kailangan talaga planado pag uwi. Mahirap na kasi ngayon sa Pilipinas eh. Isang linggo mo pa lang, laki na ng magagastos mo. Baka pag uwi mo, isang buwan, wala na. O, di ba? Kaya pag uwi ka na Pilipinas, dapat preparado. Kasi sir, kung willing ka maghintay for the 4 years, willing ka naman siguro pumunta ng Boracay. Siya na lang papuntahin mo dyan, ma'am, sa inyo. Ngayon, sa Canada. Para may trabaho si sir. Hindi pa po kasi ako nakakuha ng PR, sir. Oo, bago pa lang po kasi ako dito. Tsaka medyo mahigpit ngayon yun, no? Oo. I'm willing to help. Kaya ka lang sa akin. Kasi bago makakuha ka ng PR, permanent residence, matagal pa po. Maybe mag-apply ka pa within maybe 6 years. I think 6 months, I think. Para sa processing ng papers. Pero maganda. So tanggap mo ako ngayon sa'yo. At tatanggapin muna kita bilang isang kaibigan, sir, or nakikipagkakilala ka muna sa akin bilang kaibigan. Hindi ko naman kasi ma-make sure na, yes, I do, ganon. Grabe naman kayo, mabilis pa sa alas 4. Diyos mio, Marimar Santissima Trinidad. Buhay pa kayo. So may pag-asa naman, ganon. May pag-asa po kayo makipagkaibigan sa akin, sir. Wala pong problema. Okay, intindihan ko mo. Okay, sir. Maunawaan ko po yung situation ninyo. Kung makikipagkwentuhan, ganun lang. Walang problema po. Kasi gusto ko nang talaga umakyat dito, pero kasi ngayon lang ako kasi paano ba sumali dito para makahanap yung kahapon na tinatawagan ko kahapon kasi hindi ko na kasi yung signal ko na wala. Weak yung signal ninyo. Paano makuha yung contact mo? Facebook account. Sa Facebook account po yung hinahanap ninyo, sir? Paano yun? Sige po, i-add na lang po kita para makita ko po yung Facebook account ko. Sige po. Sige. Ano po ba gusto mo sa isang babae, sir? Ano po gusto mo maging yung may stable na trabaho o yung ano po ba? Simple lang. Ay malayo, malapit sa'yo. Kasi malayo to si ma'am, sobrang layo. Oo nga, gusto ko 12 hours po yung different natin, sir. Pero kung gusto talaga ninyo, sir, i-give up ni ma'am yung trabaho niya dun sa Canada, tapos maghanap ka na ng trabaho dito sa Pilipinas, sir, pag ganun. Kasi ngayon wala po kayong trabaho, di ba? Oo. Kailangan, bago mo po pauwiin si ma'am sa galing Canada, may trabaho ka na po dito sa Pilipinas. True. Kung makahanap ka. Makakahanap ko niyan kung naghahanap ka, sir. Makakahanap ka po niyan. Ako po na-respect na po ako sa mga anak ko. Anak ko rin naman po yung nag-o-offer sa akin na, syempre, to find someone, ganon, mga anak ko. Kasi syempre,
sasabihin kasi nila na hindi permanent mama kami. Siyempre, mga dalaga na. Maybe someday, mag-aasawa na yan sila. Ngayon, siyempre, yung papa nila, meron na rin namang raised na ibang family. May anak na rin sa, kinakasama niya. So, that's why nagtatry ako, makausap, ganon. Serious na lalaki. Yung willing sa tinatawag na pamilya, ganon ba? Saka, siyempre, may trabaho. Di naman isipin mo, sir, na mataas ang standard nitong babae na to, good quality hinahanap. No, hindi po. Responsable pong lalaki hinahanap ko, sir. Yung marunong sa buhay. Yung hindi lahat na iaasa sa babae lang. Kasi nga, iba kasi karamihan, single mom, marunong to sa buhay. Ganyan kasi iba karamihan iniisip. Also sa mga OFW na mga kagaya ko, karamihan po kasi talaga mga bata pa yung iba. Dinidiskartihan is mga OFW karamihan. Single mom. Ganon. Kasi nga, iniisip nila na single mom, magaling to sa relasyon. Natututo na. Yung sa akin lang naman is, ang gusto ko lang naman, yung responsable, marunong sa buhay. Tanggap ako kung ano ako. Tanggap yung mga anak ko, more than me. Also, sabi ko, naghahanap ako ng lalaki na kung yung pagmamahal sa akin, gusto ko na masigit yung pagmamahal niya sa akin sa mga anak ko. Kasi, tama po. Pag makikita ko na hindi worth it yung anak ko para sa kanya, 100% sir, kaya kitang i-give up, pipiliin ko ang anak ko. Ganun ako. So, ayoko rin po ng joke. Ayoko rin naman ng laro. Kung hanghanap is seryoso sa buhay, hindi mo na po ako kailangang turuan. Kasi kaya ko pong i-manage yung sarili ko more on the 16 years as a separated. Kaya ko po na binuhay yung mga anak ko sa sarili kong kayod. Kaya kong sinuportahan, mapaaral na magandang edukasyon yung mga anak ko. Kaya, ika nga may kasabihan na di bali walang jowa, importante may trabaho. Saka wag mong hahamunin yung babaeng marunong dumiskarte sa buhay kasi hindi takot yan na mawalan ng lalaki. Mas takot ako mawalan ako ng trabaho at mawalan ako ng pera, sir. Tama kayo. Tuloy ang laban as a single mom. Shout out sa lahat ng mga single mom na nanonood ngayon. Napaka-proud ako para sa inyo. Saludo ako sa pagiging single mom natin. Hayaan natin yung mga lalaking irresponsable, hindi tayo kayang buhayin. Kayang-kaya naman nating tumayo sa sarili nating mga paay. Taguyod lang natin ng maayos yung mga anak natin, walang problema. Maybe someday na, I'm proud to be my mom. Yan, nakakataba ng puso na sasabihin ng mga anak natin na proud sila sa mga mama. Also din sa mga single father, hindi lang naman lahat sa mga single mom. Kaya nga sana sir, ako sa'yo, syempre wala ka pa namang work. Dapat sana kahit na papano, lilingunin mo yung anak mo, sir. Kasi darating yung panahon na pag hindi mo yung ginawa, maiitsapwera ka rin sa atensyon ng anak mo. Kahit ni kukunting bagay, bigyan mo siya ng atensyon. Kahit papano, suportahan mo, sa abot na makakaya mo. Nakakaya nga namin mga babae. Ikaw pa kaya na lalaki ka. Yung lakas ninyo, sir, more than 3 times para sa amin, sa kakayahan namin ng babae. Kaya, kung ako magkamatayan, hindi ko ibibigay anak ko. Dapat ganun ka sana. To being a responsible papa sa anak mo. Only one lang yan. Hindi mo pa na kung ako sa'yo, kinuha ko eh. Tapos, maghanap ka ng magandang trabaho, unahin mo muna yung mga anak mo, hindi yung uunahin mo muna yung Kasi alam mo sir, pag yung babae may nakikita sa yung you are so be a good quality talaga na lalaki, responsible. Babae mismo ang lalapit sa iyo, sir. Tandaan mo yung sinasabi ko sa iyo. Pipinahan ka. Lalo na pag nakikita na responsable ka. Alagaan mo yung mga anak mo. Wag lang na, puwera lang na andun sa manugang ko, ganun. Hayaan mo lang. No. Kasi gusto ko yung kunin yung anak ko kasi yung mama sa bata kasi ayaw na nandito sa akin kasi maldita yung kalibin ko dati. Gusto na nasa sa ilahan wala akong magawa kasi
pinabarangay pag hindi pinabarangay ko sa pinabarangay ako pag nandito sa akin. Pinapabarangay ka kapag naandyan sa iyo yung anak mo. Ngayon ko, Sir, may karapatan ka rin po kasi tatay ka rin eh. May Oo karapatan ka rin. oo na, pero hindi, ayoko nagulo na, gusto ko lang ano, Kung para sa akin, sir, na as a ma'am, hindi ka ipapabarangay kung wala siyang nakikita sa yung mali eh. hindi wala Sa naman, mo sa anak mo, hindi mo napapabayaan. wala naman akong kasalanan, ano, gusto lang niya, ano, Kahit na ipabarangay ka, sir, paglaban mo pa rin, anak mo yan eh. Kahit na andun, maganda nga yan, sir, na andun sa poder nila yung anak mo. Pero, yung responsible mo sa anak mo, kailangan panindigan kahit na andun sa kanila. Abording yan sa'yo, sir. Alam mo ba, katulad ko, yung anak ko, nasa side ng husband ko. Yung nag-aalaga sa mga anak ko, since na maliit sila, yung nanay ng husband ko. Pero ako, sir, todo support ako. Open ako sa bahay ng parents ng asawa ko, hanggang sa nakapagpagawa ko ng sarili ko. Andun yung parents ng asawa ko, pati yung mga anak ko. Kasi yung responsibilidad ko bilang isang ina, na andun pa rin para sa kanila. Walang problema. Kaya, ikaw, pabor yan sa'yo. Siyempre, nag-iisa ka, magagawa mo lahat ng gusto mo, maghanap ka ng trabaho. Every week, puntahan mo anak mo, bigyan mo. Yung makikita yan ng mga bata. Alam mo, sir, yung mga bata ngayon matatalino. Konting marunong sila mag-appreciate ngayon. Kahit ni kukunting bagay, ay, andito si Papa, lagi niya ako pinupuntahan, kahit nasa malayo siya, ganyan. Mag-i-effort. Darating yung panahon, sir, na makikita ka ng anak mo. Magiging proud yan siya sa'yo kahit ganun yung situation. Mauunawaan nila ng mabilis. Na bakit napunta ka sa ganyang punto, nagkaganyan kayo ng ina niya. Ganun lang. Maghanap ka ng trabaho. As may suggestion sa'yo bilang isang kaibigan, ganun lang. salamat. Okay na po ba? I-add mo na lang ako. Ha? I-message na lang ako. Okay. I-message ko na daw siya, Sir DJ. Okay na rin na po yung ano. Ano yung masasabi nyo, sir? Ano pong may gusto po ba kayong bitawan? May gusto po ba kayong sabihin kay ma'am? Okay naman kami. Tapos na kami na po siya. Ay, gano'n. Mahina yung boses, hindi ko masyadong marinig. Para makaakyat na, para may makaakyat na iba. Okay na kami, DJ. Wala pong aakyat na iba, sir eh. Kayo lang yung guest ko eh. Nahihiya na tuloy siya, Sir DJ, sa akin. Sabi niya, aba, grabe naman tong babae na to. Parang, akala nito parang Madrid to ah. Parang pare ito may misa. Nahiya ako ay DJ. Ang lakas naman. Ha? Ang lakas naman kakalita. Nahiya ako. Nahihiya ka na? Bakit ka mahihiya? Kapalan ng mukha mo, sir. Ang kakapal nga ng pagmumukha ng mga tao ngayon. Makisabay ka rin sa uso ngayon. Ano ka ba? Mahiyain lang ako. Para sa akin, ng taong mahiyain, mayabang. Hindi naman. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Lumaki kasi ako na, sabi ng papa ko, huwag kang mahiya. Lumaban ka. Huwag kang mahiya kasi ang taong mahiyain, mayabang yan. Mataas ang pride. Kahit gutom na nahihiya pa rin. Kaya ako pag nagugutom ako, manghihingi ako. Promise. So, ano na Kasi kapag mahihain ka, mataas daw yung pride mo. Kaya huwag mo taasan yung pride. Sabon lang ang pride ngayon. Nabula. paano lang tayo? Mag-message ka sa akin. I-add mo ako. Yan lang na lang. Tayo na lang mag-sikat-sikat. Hindi kita masyado marinig. Humihina yung boses, DJ. Ano ba nangyari? Para i-message mo na ako, i-add para
tayo na magchika-chika mamaya. Siya, sige. Mag-skip na daw siya, sir. Sige. Sir DJ. Maraming salamat. Maraming salamat, Good luck sir. sa inyo. Bye-bye. Oras natin, we got 35 minutes after 2 na ng hapon, Philippine Standard Time. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. Just FM 90.7.